Soto, the future is tense. Nitong September 20, nanganak si Danica Soto sa kanilang second baby ni PBA cager Mark Pingris. Aniel Micaela ang ipinangalan ni Danica at Mark sa bagong apo ni Vic Soto at Dina Bonnevie. Ngunit habang lumalaki ang kanilang pamilya, isang bagay daw ang ipinag-aalala ni Danica. Isyong kailangang harapin, tanong na dapat sagutin now. Danica Soto, nag-aalala sa relationship status ng parents niya? Well, alam ko si Mommy, gusto pa rin niya talaga na to have someone. Ako, pinipray ko naman sa kanilang dalawa kung ano ba talaga yung gusto ni God. Sana yun yung mangyari. And basta gusto ko maging happy talaga silang dalawa in the future. Na may mag-alaga din sa kanila. Ikinagulat nga ba ni Danica ang pagpapakasal ni Pia Guanyo, ex-girlfriend ng kanyang amang si Vic Soto, na naging malapit rin sa kanya noon? Oo, nabalitaan ko nga na she got married na. And, well, kung saan siya masaya, di ba? Pero for me, siguro dapat noon pa talaga na mag-move on na yung mga tao. Dami nagtatanong nga sa amin na about it. Actually, choice naman niya na gawin kung ano yung gusto niya. Kasi nga, break naman na sila ni Dad. Ang tagal-tagal na. And I think si Daddy rin. May right na rin siya na gawin kung ano nang gustong gawin. Parang sana wag na lang nila i-big deal na, kinasal na. Parang okay, kinasal. Di ba? Oh, I know my dad eh. Siguro, hindi na lang para magsalita pa siya. And I don't think na maa-affect pa siya in any way. Parang tagal na rin naman kasi. Kwento ni Danica, ang kanilang mga apo ang pangunahing nagpapasaya ngayon sa kanyang mga magulang. Excited sila, especially my mom, kasi boys ang mga apo na nauna. So this time, excited sila kasi girl. Tapos Tin is also having a girl. So excited din sila na. Nalalapit na nga ring madagdagan ng mga Soto sa pagdating ng panganay ni Oyo Boy at Christine Hermosa. Alam ko si Tin January. So anytime between siguro last week of December siya to January. So huwag ka muna mga anak sa Christmas para makapag-party-party pa. The former beauty queen Carlene Aguilar naman nanganak na sa kanilang first baby ng asawang si Yo Ocampo nitong October 21. Si Carlene mismo ang magkukwento sa panibagong karanasang ito live. Nasa linya ngayon si Carlene, ang bagong panganak. Carlene, congratulations. Carlene, Hi! yeah, congrats. Oo, first and second baby mo. Carlene, gustong malaman ng buong mundo at ni Willie Villamin, nanood siya. Willie, happy viewing. Kung bakit sa first baby mo normal delivery, pero bakit sa second baby mo ay CS? Nahirapan ka ba? Ilang pounds yung baby? Medyo, kasi ayaw na mag-dilate ng cervix ko, na-stuck sa 5 cm, tapos naka-cord coil pala siya. So, buti na din na C-section ako para hindi siya ma-stress. Naka-baby boy ka ulit, no, Carlene? Anong reaction ni Alex? At bakit Marcus Inigo ang napili mong name ng baby? Actually, yung husband ko pumili na Marcos, tapos ako na lang Inigo. Marcos, kasi, ewan ko, bakit gusto niya Marcos? Basta sabi niya pag nagka-baby, gusto niya Marcos. Tapos, si Alex sobrang excited maging brother. Sobrang maalaga, tinulungan niya ako, ganon. Mm-hmm. So, congratulations and Thank you. happy mothering. Thank Thank you, Carlene. you. Thank you. Yeah, ito Carlene, abangan mo si Claudine Barreto at Raymart Santiago. Binasag ng pananahimik sa issue ng umunoy kanilang paghihiwalay. Ang buong detalye sa start of timeline. At up later, kapatid ni Senator Bong Revilla na si Ram, magsaysay Revilla, patay matapos barilin at saksakin sa loob mismo ng kanyang bahay kagabi. Ang detalye sa pagbabalik ng Star Talk. Pero bago yan, matapos ma-hack ang Twitter account ni Team Yap, ano na ang ganap na online? Alamin sa Star Talk, log in ngayon na. At nyo ay chismis online, ang kailangan nyo ay Star Talk Plug In. Last week, ang tawag natin dito ay Star Talk
hacked in dahil alam nyo nga mga kapuso, na-hack ang aking Twitter account. But ang latest update ay okay na po. I got my Twitter account back. At ang ating bagong pangalan is @officialtimyap. At dahil official, kailangan sumaludo kayo. Okay, at ease. Now on to the tweets. Tweet ni Tita Annabel Rama. I'm so happy! Dumating lahat ng mga invited guests sa birthday dinner ko last night. Masaya raw si Tita Annabel kasi wala raw ni Anino ni Nadia. Georgina Wilson, Isabel Daza, Crystal Bello, and Rafa looked so stunning last night. Iba na ang matangkad. Ang reaksyon naman ni @ILoveRufaG. Ma, mali-mali your English, but thanks, love you. Kakaloka talaga ang mother and daughter tandem na to. Maglaglagan ba sa Twitter? Pati wrong grammar, pinupuna. At dahil Halloween weekend ngayon, binangungot daw si @Rian Ramos. I fell back asleep and I had an awful dream. Oh gosh, I'm getting up. Ano at sino kaya ang awful dream na yon? Basta, ang tweet ni DJ Mo ay... Burning in hell is a small price to pay now that my day will come. Connected ba ang burning in hell sa bad dream kaya? Nay, nakakatakot. Pero ito, may masasabi si Aiko. Anong plans nyo for the long weekend? Tweet me, I will read them. Parang hindi masyadong busy yung friend natin si Aiko, no? Well, anyway, si Bianca Gonzalez may ibang binabalak. I wish Zombie Chic was in. Parang balak ni Bianca maging zombie habang nagka-clubbing. Makakasama ko siya mamaya. Pati na rin si Mon. Ano kaya tingin mo, Mon? What costume? Totally unprepared for Halloween weekend. Oh my God! Si Mon unprepared for weekend partying? Ako, may sakit ata si Mon. Joke! Yan ang ating tweets for this week. Anyway, happy birthday sa mga haligi ng showbiz @Annabel Rama 2, si Boy Abunda na wala pa sa Twitter, @John Pagadu, and of course, Boss Vic Del Rosario of Viva. Ayan ang mga birthday celebrations natin. Now I am back with a vengeance. Tuloy-tuloy ang aking pag-tweet. Magkakaroon tayo ng maraming mga Yap for grabs. So continue following me @officialtimyap. At pag umabot tayo ng 500,000 followers, malapit na po yan, gagawin ko po ang pinaka-daring na i-dare nyo sa akin. So tuloy-tuloy lang ang pag-tweet at i-follow nyo ako sa aking Twitter account. This is @officialtimyap Unplugging. Dennis Trillo at Bianca King, aamin na ba sa tunay na estado ng kanilang relasyon? Next na yan! Hirap talagang magtago ng mga sikreto. Ready na akong maging open. Pagkakatanggal ng alaga ni Imelda Papin na si Rosalie Navarro sa reality talent search na Protégé, ginapang daw ni Claire de la Fuente. Ang mainit na issue na yan, sasagutin mismo ni Imelda at Rosaline live.